Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa pangungusap na walang tiyak na paksa. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mga pangungusap na walang tiyak na paksa. Ang pangungusap na walang tiyak na paksa ay isang uri ng pangungusap na walang malinaw na simuno o tagatanggap ng kilos. Karaniwang ginagamit ito upang ipahayag ang damdamin, kalagayan o kondisyon ng isang bagay. Ngayong araw ay may 5 akong ibabahagi sa inyo. Ito ay ang existential, ikalawa, formularyong panlipunan, ikatlo, temporal, ikaapat, phenomenal, at panlima ay modal. Tulad ng binanggit ko kanina, ang una ay existential. Kapag sinabi nating existential, ito ay nagsasaad ng pag-iral ng isang bagay. Karaniwang ginagamit ang mga salitang may o wala sa simula ng pangungusap. Halimbawa, may tao sa labas. Ibig sabihin, mayroong tao. Ikalawang halimbawa, wala ng pagkain sa lamesa. Ibig sabihin, wala ng pagkain. Ikatlo, may pag-asa pa. Ibig sabihin, mayroon pang pag-asa. Muli, kapag sinabi nating existential, tandaan ang may at wala. Ang ikalawa naman ay tinatawag na formularyong panlipunan. Ginagamit sa pagbati, pagpapasalamat, paggalang o pagpapaalam. Karaniwang ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Halimbawa, magandang umaga, ito ay pagbati. Sumunod, salamat sa tulong mo, ito naman ay pasasalamat. Ikatlo, paumanhin po, ito naman ay paghingi ng paumanhin. At pang-apat, paalam na, ito naman ay pagpapaalam. Ang sumunod naman ay temporal. Ito naman ay nagsasaad ng oras o panahon. Karaniwan itong sagot sa tanong na kailan. Halimbawa, araw ng Pasko ngayon. Sumunod, hating gabi na. Ikatlong halimbawa, tanghali na, kumain na tayo. Kaapat naman, kapag sinabi nating phenomenal, ito ay naglalarawan ng punemang pangkalikasan. Karaniwan itong ginagamit upang ipahayag ang lagay ng panahon o natural na mga pangyayari. Halimbawa, umuulan ng malakas. Ikatlong halimbawa, malakas ang hangin ngayon. Ang panghuling ibabahagi ko ay ang modal. Ito ay nagsasaad ng posibilidad, obligasyon o kagustuhan. Karaniwang ginagamit ang mga salitang dapat, maaari, pwede, kailangan, gusto at ayaw. Halimbawa, dapat kang magpahinga. Ito ay obligasyon. Ikalawa, pwede ba akong sumama? Ito naman ay pahintulot. At pangatlo at panghuli ay kailangan nating magtipid. Ito naman ay pangangailangan. Sa kabuuan, ang pangungusap na walang tiyak na paksa ay ginagamit upang ipahayag ang damdamin, kondisyon o pangyayari kahit na walang malinaw na simuno. May iba't ibang uri ito depende sa gamit, maaari itong existential, formularyong panlipunan, temporal, phenomenal at modal. Narito ang sanggunian ng template na ginamit ko sa buong presentasyon. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.